Dahil nga marami pa akong minatamis na makapuno, kaya naisipan kong gumawa ngayon ng makapuno pie. At simpleng sangkap lang ang mga kailangan dyan. Harina, mantikilya, asukal at asin. Yung mantikilya, yun nabibili lang sa palengke, yung tinitingi. At yung harina, yung third class flour na tinatawag ang aking ginamit. At ayan nga, maglalagay lang ako ng isang binating itlog. Ayan, medyo magtitira ako ng konti para magamit ko sa pampahid sa ibabaw. At ayan nga, tutunawin ko muna yung asukal at yung asin at unti-unti ko nang ihahalo yung harina at saka yung mantikilya. Tuloy-tuloy lang sa paghahalo at pagkatapos nga akin itong lalagyan ng kaunting tubig, isang kutsarang tubig lang at ngayon ay akin na itong minamasa. Pinagdidikit-dikit ko lang naman itong ating mga sangkap at pagkatapos akin na itong mamasahin uli. Yan, medyo nagdikit dito sa kamay ko pero naglagay naman ako ng mantikilya. At ito nga akin ulit itong mamasahin at ngayon ihahatiin ko to sa dalawa para yung isa pang ilalim at yung isa naman pang ibabaw. At pagkatapos akin na itong lalapatin. Gumamit ako ng rolling pin para sa pagpa-flat nitong ginagawa kong pie crust at ngayon nga ilalagay ko na dito sa hulmahan. Nilagyan ko din ng mantikilya itong hulmahan para hindi mahirap alisin kapag kaluto na. Ayan, pinaplat-plat ko lang para maging pantay yung aking gagawing crust. Ngayon naman gagawa na ako ng palaman. Itong cornstarch at gatas, tutunawin ko lang to sa tubig. Mga 1 tasang tubig yung ginamit ko dito at pakonting-konti lang yung pagdadagdag ko. At ayan, patuloy-tuloy yung paghahalo hanggang sa matunaw na ng gusto yung gatas at ang cornstarch. Pagkatapos, idadagdag ko na itong ginawa ko minatamis na makapuno. Ayan, mga siguro 2 cups yung ginawa ko dyan, nilagay ko. At ngayon, halu-haluin ko lang at magdadagdag ako ng konting asukal. Kasi tinikman ko medyo matabang, kaya ayan, dinagdagan ko na rin ng konting asukal. Ngayon, isinalang ko na ito sa apoy at malakas yung apoy niyan. Kailangan patuloy-tuloy lang yung paghahalo para nga hindi yan manikit at yan unti-unti nang mamumuo yan na parang pandikit. Pagka ganito na yung itsura, yan pwede na yan. At kailangan ilagay agad dun sa ginawang pie crust, sa nakandang pie crust habang mainit pa itong palaman para mas madali ngang maikalat at mapantay-pantay pa yung kapal nung palaman dito sa ating gagawing makapuno pie. At ngayon, ayan, ilalagay ko na yung pang-ibabaw. Dapat naka-ready na rin yung pang-ibabaw kasi mabilisan lang to. Kailangan din mainit pa yung palaman kapag nilagay yung pang-ibabaw para dumikit siya doon sa palaman. At ngayon nga, yan, binubutasan ko lang ng tinidor para hindi magkaroon ng hangin sa loob. At ngayon, papahiran ko naman nung natirang binating itlog para maganda yung pinaka-ibabaw niyan kapag ka naluto. Nilagyan ko din ng design yung gilid ng aking ginagawang pie. Yan, ginamit ko lang yung aking hinlalaki para masil ko lang yung gilid. At ngayon nga, isasalang ko na dito sa aking electric oven. Naku, napakatagal na ng electric oven na to. Siguro nasa 18 years na rin itong electric oven na to at hanggang ngayon gumagana pa. Pagkalipas nga ng 40 minutes, ito, luto na ang aking makapuno pie. At tingnan nyo, ang ganda naging itsura.